ama ni Miss Kayla Estrada na si Mr. John Estrada abay nagsalita na patungkol sa estado ng relasyon ni Kayla at Daniel. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, marami pong salamat sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. Let's watch the video. Social si Daniel Padilla dahil ilang oras lang matapos bumalik mula sa United States, bumalik ang aktor sa airport para lumipad papuntang South Korea para tanggapin ang Outstanding Asian Star Awards para sa kanyang pagganap sa Incognito 2025 Seoul International Drama Awards. Sa interview ng ABS-CBN, nagpasalamat siya sa kanyang mga supporters and like to thank the supporters, silang nagdala sa akin doon. Ako lang ay tatanggap ng award. Kababalik lang namin, sobrang saya. It was very good to see mga kababayan namin at sobrang enjoy ng show. I'd like to thank everyone who came and enjoyed the show. Dagdag at napaghandaan ng fans ang kanilang paglipad doon. Mayroon daw siyang 5 billboard sa South Korea at isa sa kahabaan ng EDSA Guadalupe na magkakaroon pa ng live ng sabay-sabay para sa nasabing panalo ni Daniel. Kabilang sa mga lokasyon ng billboard ay ang Kes Hall sa Yudo Banpo hanggang Park Song Panaru Park, Yun Building at isang LED truck sa SDA venue. Kaya nga sabi ng ilan na talaga naman bongga no yung pagkapanalo ni Mr. Daniel Padilla dahil talagang ito po yung isa sa mga kauna-unahan no na kanyang award na natanggap dito po sa Korea. Dati po kasi na nominate po siya sa kanyang pagganap sa Too Good to Be True kasama yung kanyang ex-girlfriend na si Miss Catherine Bernardo. So isa rin sa mga pinag-uusapan ngayon na yung speech nga nitong si Mr. Daniel Padilla kung saan may end pagdating kay Miss Kayla Estrada. Usap-usapan pa rin ang naging winning speech ni Daniel Padilla nang tanggapin niya ang Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards 2025. Marami kasing netizen ang nakapansin na hinuli ni Daniel si Kayla Estrada sa mga co-star niya sa Incognito na kanyang pinasalamatan sa speech. Sabi niya, "Good evening everyone. First and foremost, thank you Lord. I'm truly honored to be here tonight to receive this award. Thank you so much Seoul International Drama Awards for this recognition. I want to thank my Incognito and Star Creatives family, Miss Des de Guzman, our director, Lester Pimentel, Wong Yan Bin, and Lan Lorenzos. And I also want to thank my co-star Ian Veneracion, Richard Gutierrez, Baron Geisler, Anthony Jennings, Maris Racal, and Miss Kayla Estrada." Say ni Daniel sa unang bahagi ng kanyang speech. Si Kayla nga kasi ang napapabalitang bagong girlfriend di umano ng aktor. Samantalang marami naman na-touch up ang banggit ni Daniel sa kanyang mama sa kanyang speech. Our stunt team for Action 360 Tactical Instructor Benjo Ramos, Patrick at proud naman si Carla Estrada sa international achievement ng kanyang anak. At isa rin sa pinag-uusapan ngayon no, online ang patungkol dito po sa isang article kung saan na-interview si Mr. John Estrada patungkol sa relasyon ni Daniel at ni Miss Kayla Estrada, no? So, sa artikulang Not My Story to Tell, John Estrada on Daughters Kayla Daniels Padilla Rumored Relationship na isinulat ni Christopher Purnell para sa Philippine Star na inilathala noong October 2, 2025. So, sa artikulong ito ay tinalakay na reaksyon ni John Estrada sa isang kilalang aktor sa Pilipinas hinggil sa mga usap-usapan na may relasyon ang kanyang anak na si Kayla Estrada at ang aktor na si Daniel Padilla. Ang pinagmula ng usap-usapan, nagsimula ang spekulasyon nang makita sina Kayla at Daniel na magkasama sa publiko sa isang pagkakataon. Si OG Diaz, isang showbiz reporters, ay nagbatid na mayroon umano silang relasyon, ngunit hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng alinmang panig. Ayon kay John, sinuportahan niya ang anak at nagtitiwala sa kakayahan at paghusga ni Kayla. Binigyan din ni Mr. John Estrada ang isyong ito ay hindi kanya para ipaliwanag o ihayag. Sa kanyang salita, "It's not my story to tell and she will never answer all the question in her own time." Sinabi rin niyang kahit ano pa man ang magiging desisyon ni Kayla, pinag-iisipan mabuti yon. Dagdag pa niya, nais niyang maramdaman ni Kayla ang kanyang suporta sa at tiwala. So,
Ano nga bang status ngayon at mga pumipigil na issue? Sa pagkakataong iyon ng publikasyon, wala nang personal na pahayag mula kay Kayla o Daniel para kumpirmahin o pasinungalingan ng relasyon. Pinili ni John na hintayin ang panahon kung kailan sasagutin ni Kayla ang mga tanong tungkol dito. Sa pamilya naman ni John at Janice de Belen, kasama si Kayla, mayroon din silang iba pang mga anak, sina Ina, Moira at Yuan. At bukod pa rito, may anak din si John sa dati niyang relasyon na si Miss Priscilla Mireles na si Samantha. Si Kayla Estrada or Micaela Ariana de Belen Estrada ay pinanganak noong March 16, 1996. Siya ay anak ni John Estrada at Janice de Belen at may kasabig na karera bilang aktres at modelo. Kasapi siya ng Star Magic simula 2021. Lumitaw siya sa ilang proyektong ng telebisyon gaya ng Viral Scandal, Linlang at Can't Buy Me Love. Si Daniel Padilla ay kilala naman bilang isang pangunahing artista at mga awit sa Pilipinas. Siya ay kilala sa mga proyektong pang-telebisyon at pelikula. At mayroon ng malaking fan base. Ang pagiging bahagi nila sa proyektong Incognito ay nagbigay ng mas maraming pagkakataon para sa kanilang interaksyon na sinasabing nakapag-ambag ng usap-usapan sa relasyon. Sa bahaging ito, ilalatag kong aking pananaw o interpretasyon at ng mga tanong na nais bigyang pansin kaugnay ng isyong ito. So, ang limitasyon ng publiko ay individual na karapatan. Sa isang banda, ang mundo ng showbiz ay likas na puno ng espekulasyon, lalo na kapag may mga sikat na personalidad na pinaghihinala ang may karelasyon. Ngunit, mahalaga ring igalang ang individual na karapatan o magpahayag ng sarili nilang buhay. Sa pagsasabi ni Mr. John Estrada na it's not my story to tell, ipinapakita niya ang respeto sa privacy ni Kayla. Hindi niya nais ipilit na ang kanyang posisyon bilang ama ang magdikta o magsalita para sa anak. Sa ilang pagkakataon, yon ang pinakamainam na diskarte. Manatiling mahinahon, mas mabuting hintayin ang sariling salita ng taong sangkot kaysa magbigay ng opinyon o pahayag na maaaring makasagasa sa kanilang emosyon o imahe. So, ang ganitong posisyon ay hindi madali para sa isang ama na may impluwensya at kilala sa publiko. Lalo na't may inaasahan ang mga tagahanga at media na may sasabihin o gagawin siya. Ngunit, sa pagpili niyang huwag idiktang sabihin ang kanyang kwento, nakakabawas ito sa posibilidad na maling interpretasyon o medaling panghusga sa anak. So sa modernong konteksto naman, lumalawak ang impluwensya ng social media fans at paghubog ng karera at imahe ng artista. Kapag may natukoy na usap-usapan kadalasan sa takbo ng buzz sa social media, ang unang nagbabiral. Madalas ay bago pa man magkaroon ng kumpirmasyon sa tunay. Sa kaso ni Kayla at Daniel, ang mga litratong pagkakasama, komento ng netizen at pagbabalita ni OG Diaz ay pumasok agad sa cycle ng balita. Kahit wala pang opisyal na sinabi, marami nang nagbigay ng kani-kanilang haka-haka. Dito lumalabas ang panganib, madaling maging pag-akala ng paratang at minsan ay nagiging construction na lamang na social na imahinasyon. Siyempre, bahagi ito ng showbiz, ngunit dapat natin tandaan na sa likod ng anumal balita ay may tao. Ang paghihirap ng pribadong aspeto ng buhay ay maaaring maramdaman kapag ang publiko ay patuloy na kumakalat ng chismis. Yun. So, dahil po dun sa pagtanggi nga nitong si Mr. John Estrada na ikwento, no? Sabi niya, not my story to tell. Kumbaga, hindi niya po ginagrab yung opportunity or hindi niya po para sabihin yung kwentong ito kahit nasa posisyon siya. Kasi siya po yung tatay ni Kayla eh. He has all the reason and he has all the privilege para po ikwento sa publiko kung ano kanyang nalalaman. Pero pinaubaya niya ito kay Miss Kayla Estrada at Daniel Padilla. And kaya naman po talagang hinangaan po siya ng ilang mga netizen. Kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!